What's up, guys? Good morning. Welcome to our Saturday edition of our FB Live. First Saturday of the month of March. So, March 1 po ngayon. Ngayon, guys, what is in store for us today is, of course, yung pagkumustahan natin. And then, we have two subjects na gagawin po natin ngayon. Dalawa po. Ang una po natin gagawin is to have an actual demo ng MRM Boots, no? So shout out to all those MRM Boots users in the country, no? I would say marami na itong gumagamit ito ngayon, but well, as a disclaimer, pag ito po ay binili po ninyo, not 100% na kayo ay magkakaroon talaga ng panalo, no? Dahil ang panalo ay manok po ang gagawa niyan. But we can guarantee you that you can apply this now is turning into a name which is Universal Boots, no? Kasi bakit Universal po? One is you can use it normally or a normal setup, and pwede rin po natin magamit doon sa sinasabi nating twisted left, no? Yung mga garol na nilalabas po pakaliwa, pwede po, napakaganda po natin gamitin. But at any rate, ito po ay aking ibungad sa inyo at i-demonstrate sa ngayon pa lang po, ay makikita nyo na po ngayon. Okay po, so shout out if we have some early viewers now. Ilan na si... 7. So shout out those early new viewers sa ating live ngayon. And well, unahin ko po itong demonstrations. Ang masasabi ko po sa inyo muna, last Saturday nung nag-live po tayo, 202,000 po tayo. But after 5-6 days, this morning po, mag-207. So that means meron tayong mga baguhan po na mga 4,000, no? 4,000 new members. Not really, well, followers sa Facebook ang tawag, but members talaga. Kasi dito sa atin, all of us, every one of us is considered members, no? Dito, no? Okay, so ito, i-demonstrate ko sa inyo. Ready na po kayo? Okay, so ang pagde-demonstrate po nitong ating MRM Leather Boots, ito po ay talagang napakatigas po siya ng compared doon sa normal boots, no? Ito po ay pure balat at hinolma po at tumigas po siya. Ngayon, nakita ko siya, talagang napakaganda po kasi alam nyo po, ito pong boots na to, universal, I would say, no? Tinatawag ko na siyang universal boots. Pwede pong gamitin sa kahit anong uri ng edad ng manok. Halimbawa sa stag, napakatibay din po sa stag ito, kahit manipis lang po ang kanyang tape or sapin, ito po kasi ay maganda mag-absorb ng pressures po ng tali, kasi medyo matigas po siya. Pangalawa po, very light, magaan po siya, wala po siyang bigat din. And then, next is, pwede rin nga siya pong magamit sa mga cocks, no? Kasi talagang pag ito po'y bumangga, tumusok yung tari, hindi po kayo magkakaproblema dahil napakatigas po. Ang kanyang damper po, wala po siyang, kumbaga sa ano, wala siyang turn party na parang malambot na nagbabounce. Ito po talaga napakatigas. Okay po, subukan na po natin. Okay? Dito tayo. Ngayon, ang kanyang sapin po is more or less lang po ito yung mga 50 to 60 centimeters. Parang halos 1 metro po. Halos 1 metro. Pero ano to, wala talagang 100 ito. Nasa 60 to 70, ganyan, 50 to 70 centimeters. But, well, subukan natin na medyo actual tayo. Ayan. Ayan, kompleto naman po tayo ng mga gamit dito. Subukan po natin kung ilang centimeters po siya, no? Ito naman po ay approximation. Of course, pag sa inyo na po, alam niyo na po ito paano gagamitin, no? So, nasa mga 80 centimeters po siya, no? 80 centimeters ang haba po. So, pwede po niyong gamitin sa inyong sariling pamamaraan. Okay? So, 80 centimeters po siya. Okay po? So, ngayon, ang gagamitin ko po muna na unang kabit ay yung ginagamit sa normal, no? Yung normal, yung ginagamit ng pangkaramihan. Kunwari po, ang target po na kabit ay ganyan po. Yung mga nakikita po natin. Ayan. So, properly aligned po ang tari doon sa kanyang center line po, no? Yung kanang groove ng kanyang paa. So, yun po ang gagawin natin. Second is gagawin po natin yung twisted left. Ayan. O, tinan mo, yung twisted left naman po, marami kasi ito yung mga malaking gappers na ganito. Kaya lang ito po, ito ay talagang medyo sa marunong na po ito, no? Yan, yung twisted left, yung lumabas na sinasabi po nung, kung bago mo kasi
matingnan ito, sasabihin mong labas po yan. Ang lumabas po dito, garo lang po. Ang talim po, hindi po lumabas dyan. Nandito po sa loob ang tari. Siya po ay nagsusustain ng at least 45 degrees or a maximum 45 degrees po. 45 degrees po ang hiwa po niya, no? Hindi 30, hindi 38, hindi 30, kundi 45 degrees. So medyo talagang medyo, kumbaga sa magkakabit medyo marunong na. So medyo praktisado na. Okay po. So ito na, subukan ko. Subukan ko ngayon. Ito. Oh. Ngayon, pag nagkabit po kayo ng MRM, siyempre natural na po. Kunwari sa akin po, ganito pong ginagawa ko, ano? Talagang tinatapon ko na po dyan. Tapos, yan, ganyan. Tapos, hindi to paramihan ng sapin po. Kasi nga, yung boots na ay matigas. Gagawan ko kaagad dito ng lupi po. Lalagyan ko dyan ng lupi, no? Yan, ganyan. So, yan po ay, ano po yan, ang lupi ho kasi, yan po yung nagkukontrol ng, kunwari, mayroong mga lubak-lubak, na lubak dito. Karamihan kasi medyo lubak, malalim yan. Ilalagyan natin lupi yan. So, yun yung magbibuild up ng lubak. Ngayon, pagdating naman po dito, paparisan po natin ang isa din pong lupi. Ang lupi, simple lang naman po. Ganyan lang naman po. Yan. Yan lang siya. Tapos, ikutin. Okay? Pagkaikot po, ibalik nyo sa taas. Yan. So, shout out, Mr. Bongis Red Sea. Ito yung MRM mo, aming nagustuhan at patuloy namin i-demonstrate po ito until such time na mga tao ay kompleto na. But ang kabit po nito ay mayroong kabit si Mr. Bongis Red Sea, mayroon din ako, at mayroon din yung mga nakabili na. So, ibig sabihin, boots lang po ang inyong bibilin dito. Yung intellectual property, yung ibig ko sabihin, kung ano man yung ibinibigay namin sa inyo, that is still subject doon sa inyong pag-aaral po, pagka kayo na po ang gumagamit. Pero, more or less po, 90 to 90% po, ito na po yung sakto, no? Okay, so ganito po, nakita nyo naman, no? Kakabit ko na po yung MRM Leader Boots. Ayan. Pag nalagay ko po yan, napakaganda po ang sandaang ang higaan ng paunan kasi ito'y napakatigas. Tigas po yan. Okay? Simple na lang po yan. Tatakpan na lang po natin. Ayan. Yan. So, nasa inyo, kasi may groove naman yan. Huwag lang masyadong matigas dito para, kasi medyo matigas yung boots, baka mamaya, pag talagang hinatak nyo ng gusto yan, hindi na po ito bababa. So, kailangan may allowance yan na hindi naman ganun ka higpit talaga. Okay? So, mamili na lang po kayo. Kasi yan, ay pag nasa inyo na medyo trial and error na po yan. Ngayon sa akin, ibinaba ko na po. Yan. So, ngayon, kung sakaling gusto nyong dagdagan ng ilalim, pwede po yan. Okay? Okay, so ganyan po ang itsura. Ganyan lang po kasimple. Ayan. Ngayon, gagamit po kayo ng paunan, huwag yung masyadong malaki, ha? Huwag masyadong malaki kasi ito'y lalaki din dahil pupuluputin po din po natin sa ano, sa ating tape or sa pin, ano po. So, ganyan. Okay, so ikot-ikot lang. Pag medyo mahina pa ang kamay, doble-doble ng dalawang kamay ang gagamitin po nyo. Tapos, patakbuhin sa ilalim. And then, sa tingin nyo, kung balansin na po, yan na po ang gagawin nyo. Yan. So, ganyan lang kasimple, guys, ang pagkabit po nito. Yan, okay? So, straight lang yan, tuwid lang yan, o kaya pag nakita mo na may bukol, trial and error, masyadong napataba ang ibabaw, bawasan po ninyo, lilipat sa baba. Okay po? So, hindi po talaga siya pabilisan, no, pagdating sa tare. Okay, so ngayon, ang ating rumbo nito or target is to make sure na ito ay nakapantay din po ang sapin. Ngayon po, wala pong kagalaw-galaw po yan kasi po, ang butas po ng kanyang boots ay talagang sakto rin lang sa tahid. Okay? So, Mr. Bongis Red Sea, ito na. No? Inuna ko na kasi yung ating tropa, ano po. So, ngayon po, hindi ko siya i-demonstrate na parang tatalian ko talaga siya kasi ito naman po ay parang prototype lang po muna natin ngayon para lang siya makikita po ninyo kung gaano po ang setup niyan. Ayan po. Ayan, ganyan po. Okay, so balance agad po kasi dito mayroon ditong talagang build up na agad. So makapal, no? Ayan, so ganyan lang po ang kabit ng tari natin. Okay? So kung titingnan po sa likod, dito po yan. Tingnan mo. Ayan, no? Kita nyo. Ganyan po, no? Shout out to 42 live viewers. Ay, good morning sa inyo lahat. No, mamaya magkumustahan po tayo. Ayan, ganyan po ang itsura po niyan. And then, siyempre, pag sinabi natin pantay mesa po,
yun po yung talim na dulo ay nakasakay po doon sa kanang bahagi ng garol. Very stable. So, napakaganda. Ngayon guys, pag umorder kayo nito, wag po kayo mag-PM sa akin dahil hindi ko po talaga kayo masikaso sa dami po niyan. Ay Bongis Ridsi po. Mr. or sa Facebook is Bongis Ridsi. Susulat ko muna para bago ko pa naman makalimutan, no? Bago ko makalimutan, susulat ko na po, no? At Bongis Ridsi, red. Pulang dagat, no? Yan ang kwan. Ang inquire nyo is MRM Boots, no? Okay. So, yan. Again, 80 centimeters. Ang pagpagkit, hindi po talaga sobrang dami. Alalay lang po para hindi siya magiging madulas. Pagka masubra na pong, ano bang ginamit kong salita? Ito kasing Bisaya. Sabi ko, basa. Nababasa daw ba pala? So, just imagine po na sobra po yung pagkit. Yan lang po yun. Okay? O, subukan ko naman po ngayon itong twisted left. Okay, pag twisted left po kayo, okay, ito ang target ha, ito ang target, ganyan. Okay. Sa medyo hindi pa maka-experience sa malalaking labanan, baka akala nyo, pang ano yan, pang kalye, hindi po yan. Pang malakasan po yan. Marami pong gumagamit na ng mga malalakas talaga. Yan po ang ginagamit. Kaya lang hindi mo masyado makikita to sa kalye. Okay, anyway, so ganito, no? Okay, umpisahan ko na po. Tulad na aking ginagawa, papasok ko na po kagad yan. Tapos ako po ay mag-set up ng ganyan. Yan, yan. Siyempre po, ang target po natin ng leather boots, ganito po ang mangyari ha. Ganyan po, ganyan, ganyan, medyo ganyan, more or less ang target natin. Ngayon, siyempre pag ganyan, meron tayong gagawin ditong lupi or kalang. Okay? So, normal lang ako sa ibabaw, isa, tapos dalawa. Okay? Pag naging dalawa, lilipat ako ngayon sa baba. Okay? Bibilang po ako dito ng, huwag masyado masikip yan, isa. Maglulupi po ako ng 3. O, tingnan nyo sa adjustment nyo. Kung gusto nyo ilabas ng gusto, pwede ninyong gawing 4. Sa akin po, 3 lang ilagay ko. Isang lupi, pangalawang lupi, okay, pangatlong lupi. Ayan, so 3 na lupi ko, akin na siyang ilalak. O, ilalak ko na siya. Ayan. Himurin, huwag masyadong madiin para hindi masasaktan ang ating alaga. Okay, tapos ibalik sa taas. Okay, pagbalik sa taas, there you go, no? Lalagay na po yan. Yan. Okay, so makita nyo, wala siyang kabutas-butas, wala siyang ika nga yung parang dito ay malalim. Wala po siya. Hindi po siya mag-sway pa up and down. Wala po siya. Match na match siya kaagad. Ngayon, ito po ang nagdadala po ng para doon sa, kumbaga sa extended left, no? Kasi ito po ay medyo umbok na agad. Intimanong makapal na po. So ito yan po yung magsasalo ng parte ng tare, itong left garol. So yan, yan po ang sasalo. Kasi pag wala po to, kung sa normal na sapin lang po tayo, ay magkakaroon po ng butas dito. Kasi lumabas na po di may lubak. So pag may lubak, kailangan magkakalang ka rin dito. So pag nagkakalang ka, talagang medyo parang meron siyang play talaga sa paningin ko. Ito, wala talagang laro to. Okay, subukan na po natin. Ayan na po. Kalagay na po yan, ano? Yan. So, kitang-kita na yan. Tatakpan ko na lang yan. Mamili ka na lang kung gaano karami. Kasi siyempre, pag-aari mo na po yan. Siyempre, ikaw na po nagtatari yan. Okay, pero sa akin, sa demonstration ko, lalagyan ko lang muna ng isa din. Uli. No, ganun din naman yan eh. Okay? Oo, ganyan. Okay, ang pinagkaiba dito sa una, medyo sumayaw to ng pag-anon. Okay? Oo. Yan. Tapos, dagdagan ko na isa. Yan, okay? Ngayon, pag may isa pong gagawin, nakumpleto po yan, again, ang inyong paunan, wag masyado yung malalaki, no? Wag malalaki kasi bubukol siya, tataas. So, pag tumaas na siya, hindi na siya, yung parang pantay ang kanyang mesa. Pantay mesa pa rin po. Na-twist lang natin siya, pero the same principles po ang in-apply natin na siya po ay hindi po tabingi. Okay? Okay na. Yan. Ganyan na maging itsura po. Pag kinabit na natin, yan po itsura. Yan. Yan. Wala pong artificial din. Talagang nakasandal po siya lahat. Sandal po siya. Yapos na yapos po siya. Ngayon, pag kinabit po nyo, kailangan lang po ang inyong garol. Medyo yung maluwang po. Yan. Kasi ang garol po, tulad natin sinabi, karamihan ito po yung sinasabi nating, meron kasi small, no? So, hindi na masyadong ginagamit to. Ito medium, no? Tapos ito ay
large. Siyempre, itong dalawang to, magkaparehas lang yan. Tapos may gumagamit po XL. XL, yung parang dito na po siya, no? Yung large dito, no? Tapos may gumagamit yan, XL na po, parang dito na po siya. Yung dito na siya banda, andito siya nakalagay. Yan, no? Pwede nang ipasok yan. Merong gumagamit din po niyan. So, medium, large, tapos XL ibabaw. So, ito yung matawag nating ika nga yung medium, no? Na sakto lang sa kuan, hindi maluwag, hindi masyado masikip. Ito naman yung minimum. Minimum yung tinatawag natin na medium, no? Medium. Tapos large. Tapos yung XL na. Yung merong tungkabit dito naman ang sukatan ng mga XL. So yung ating mga palalakas ganyan ang ginagamit, okay? Tulad ni yung aking kaibigan, teka muna, Chris Rodriguez also watching, good morning. J. Impua, good morning sir. Raymond Cruz, good morning sir, shout out to you. So Raymond Cruz, shout out po. J. Impua is also watching, good morning sir. Chris Rodriguez, good morning. Ma'am Susana E. Chavez, good morning, shout out Chris Rodriguez. And yung kasama natin dyan si Mr. Monte, no? Good morning sa inyong lahat. Okay, so yung aking kaibigan na si Jonas Amulat Brazil, oy, follow nyo nga pala siya, ha? Isang content creator and at the same time medyo busy sa pagtatari. Sa big time, ha? Okay, so shout out sa iyo, Mr. Brazil, good morning. So anyway, so ang gamit na ang gamit niya na Garol large talaga. Okay, ito na po 'yan, ha. Ito na, twisted left po ito. Ito, twisted left. Yan. Mga prototype na tari lang po ito. Yung mga tari na ginagamit lang natin na pandemo. Ayan. Okay, so, at ito ngayon, ating manunotice ngayon dito, yan, tinan mo, ha. So, you can twist dito, papunta roon, nasa iyo yon. Kaya lang, sa akin, siyempre, as a matter of demonstrations, papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ito. Okay, ganyan ang itsura po niyan. Ganyan, tapos dito, hindi po ito malalaglag kasi may matigas pong partin to. So, balance siya kaagad. Okay? Yan. Pagka dito lang sa mga paunan, pwedeng maliit lang ng konti. Hindi naman kailangan malaki kasi nga, kakalang din naman siya pag yung mataba ang paunan. Okay? So, ganyan. So, maraming gumagamit po nito. Trust me, marami pong gumagamit nito. Tulad ng marami pong nagkakabit ng halos ganito. No? Of course, nasa kamay na nila yon. Tulad ng aking anak-anaka na si Mr. Jill Justin Malabanan, no? Ng Amadeo, no? Yan, ganyan ang itsura po. Ito, makikita po nyo. Nakalabas po yan, kaya lang, hindi natin mahalata masyado kasi maiksi po yung garol. Pero pag yan po extended, dito na po yan. Sa likod naman po, pag tinignan natin, ganyan pong itsura. Ayan, ayan siya, ganyan siya. So makita mo, tinitwist lang po talaga siya doon sa papunta sa kaliwa. So shout out, 35 live viewers. Salamat po sa inyo and good morning, no? Okay, so yan. Yan po, ha. So, ang PM po nito, doon po sa kay Bungis Red Sea. No, ito po ang PM dito. Ito po ang PM, no, Bungis Red Sea. Pag gusto nyo ng MRM boots, no, Bungis Red Sea po, Bungis Red Sea. Okay po. So yun po ang first part ng ating demonstrations. And then bago mag-end ang ating discussion, siyempre wala tayong tatapusin kung hindi ipapakita po natin yung mga normal po, yung karamihan, ika nga nasa more than 80% ay ginagamit po ng ating mga malalakas na mga gaffers po.